kapatid. At salamat dahil diyan na kayo. Gandang oras sa inyo, Ma'am Demata. Kasama sila Ma'am Beach, Ma'am Kat, at saka Brad Anton, mga po. Ganon din kay Brother Johnny Go. Salamat po, Brother Johnny. At salamat kay Jolaida Gaday Heralde. Kanina pa naghintay. Pastor Tom Metante and Sister Donna. Together with Sister Banaya, Relaya, and Grisom. At gandang oras sa mga Pagulayan Bukels family. Gandang oras, Gandang oras kay Kylie. Nandyan ka. Brad Nestor Kangas. Matagal kita hindi nakita. Brad Kangas. Okay ka ba dyan? Okay. And then, yan sila Jalaida Gaday Heralde. Lilian B. May B. Calado. Yan. Then si Ma'am Rosalina Alpay Mangada. Pagkikamusta ako kay Father Dante. Father Aram. At Sister Lilibet. Pastor Hernandez, nakarating kayo ha. Walang ulan. Presto, Presi, Ma'am Presi. Salamat, nandyan ka. Ganon din sa Pastor Alexander Cornelio Francisco. Ganon din kay Sister Aileen Bautista Mlanot. Kasama si Brother Roland. Brother Roland, salamat anak, tulungan mo kami noon. Tuwang-tuwa si Pastor Bokel. Tinakpan na ng iyero yun. At siyempre si Pastor Okoma. Magandang oras sa iyo. Kabsat ha. And then si Bay J. Iringan. Nandyan. Salamat din kay Ma'am Lailani De Leon Tagala, taga East Alcalayan. Nakapag-asawa doon sa Claveria sa Tagala family. Noon din kay Ma'am Maribel Malilin. And then nandyan ang ating taga-subaybay, si Ma'am Naomi Taguba and family. So kung nandyan na kayo, tuloy na natin tong lesson natin sapagkat sabi ni Elaya, good evening. Heart, heart, heart. Meron siyang heart nilagay. Okay. Brother Jun Miliante and family. And then nandyan si Apo Jennifer Gaday Balunos. Kamusta ka na? Oo, Pastor Jake Lian Garapan. Magandang oras. Pagpe-pray nyo sa akin, ha? Mag-pray kayo kasi lesson uli natin. Trumpets. Ang ganda nitong trumpets na ito. May significance yan sa panahon natin. Kasi kung walang trumpet, wala. Boring ang buhay ng Israel. Kung may trumpet, talagang exciting. Bakit? Sapagkat low ang battery nila kung ganun ha. Ibig sabihin malobat sila. Ganon din, kinakailangan may mag-trumpet na katulad namin mga pastor. Bakit? Siyempre kami ang spokesman ng Diyos. So, kami nila Pastor Lopez, spokesman kami ng Diyos, di ba? So, salamat po sa maraming pastor na kayo ang nagtatrumpet dyan. Dahil, mga kasama, we will talk about the usefulness of the trumpets tonight. Pero punta muna tayo sa verses ng Feast of Trumpets. Okay, nandiyan kayo. Maganda itong lokasyon ko kasi itinutulak niya ang COVID palayo sa akin. Kapansin mo, ganda ng falls, di ba? Tingnan niyo, ganda. Nga pala, pag-pray natin si Pastor Espilico, Danilo Espilico, sapagkat nasa hospital sa ngayon. So, pray natin na. Hindi na kami mabawasan, ha? Ready? Diyan na kayo. Leviticus 23, ready, go. And the Lord spake unto Moses, saying, speak unto the children of Israel, saying, in the 7th month, in the first day of the month, shall ye have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets, and holy convocation. Ye shall do no servile work. Ibig sabihin, magsabat sila. But ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. So let us pray. Heavenly Father, thank you for trusting us to reach this very hour. It's only by your grace and mercy that we were able to reach this moment to share that there must be trumpeters
to tell the world that God is alive. God is in control. God is interested in saving sinners who will repent and accept Jesus Christ, the only begotten of Son of God, as their Savior. So Holy Spirit, teach us now. Give me coherence, build us, sama faith para mamanage itong mga gadgets na ito. Anon din, clear the air, O God, so that the devil will not intervene even tonight. Bless these pastors now that are watching, like Pastor Bonifacio Lopez, my good classmate, who is praying for me. Pastor Reggie, Pastor Red, Pastor Jake, Pastor Jason, Pastor Frank, Pastor Kalim, Pastor Puliado, Pastor Gilbert, bless them, Lord. Pastor Punayo, Pastor Lau, Pastor Nixon, who just passed by today. How good to know that people are still preaching even though there is what we call lockdowns and quarantines. Bless our regional office, Philippine National Police Regional Office, because there are police officials who are infected with this COVID. Again, thank you for my brothers, my sisters who are watching from abroad. Please touch them, keep them safe, like Atani, Arisa, Anton, Clive and Kay, and so with Sister Feli, Sister Dilon, Sister May, Mylene, Sister Bell, Brother Pitong, Brother Romero, Brother Toning, Viernes family, with Stella. Bless also Ma'am Lina, together with Ashok and Ria, Cha and JR, Gerald and Abby, with Aldel and Abby. Aden, thank you for hearing us. Bless Rambo also as they work, and pray that we will, by the grace of God, will weather all the storms in our lives. To God be the glory. And as we talk about the usefulness of these trumpets, O Lord, help each one to realize that we can also be useful like the trumpets. In Jesus' name, amen. So maraming salamat kay Brother King Philip Tagala. Salamat. Nandyan kayo ni Sister Lailani. Tama lang, dahil pareho kayo manood kasi trumpeters din kayo, ha? Okay. So salamat po. Now, we'll go now to the usefulness of these trumpets. Hindi basta-basta to. Remember, it originates from heaven. Therefore, trumpets have a role. May role yan dito sa lupang ito. Ngayon, tingnan na natin ang role ng trumpet. The role of a trumpet, umandyan si Carmen Ben Salas at saka si Marid Bel Malilig. The usefulness of trumpets, number 1, is to warn Israel of imminent danger. Ulitin ko, to warn Israel of imminent danger. Kasi may parating na danger, kinakailangan mag-warning yung mga watchmen with the trumpets. Ezekiel 33:1-8. Basahin natin to para maintindihan nyo ito, Brother Marlon, di ba? Yan. Salamat ko, Brother Marlon. Malapit na kayong makalabas. At magtrabaho ulit. Kinakailangan maraming maayos dyan sa Philippine National Police Region 2 na aayusin. Dahil karpintero kayo eh. Ready? Read. Okay. At tayo, Ezekiel chapter 33:1-8. Ano ang gamit? Ano ang pakinabang sa mga trumpets nga eh? So, ganun din sa iyo. Anong role mo rito? Bakit nilagay ka ng Diyos dito, ha? Dapat alamin mo yan. Kaming mga pastor at kayo mga believers, pareho tayong taga-warning. Kaya basahin natin to. Amen ba? Ayun, nag-amen sila. All right. Again, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, speak to the children of Israel of thy people, and say unto them, when I bring the sword upon the land, if the people of the land take a man of their coast and set him for their watchman. Verse 3. If when he see the sword come upon the land, he blow the trumpet and warn the people. Then whosoever heareth the sound of the trumpet and taketh not warning,
if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. He heard the sound of the trumpet. Narinig yun. And took not warning. His blood shall be upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul. Yan ang aming goal dito, na kayo ay masave. But if the watchman see the sword come and blow not the trumpet, and the people be not warned, if the sword come and take any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will I require at the watchman's hand. So, thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, thou shalt hear the word of my mouth and warn them from me. Narinig nyo? Then, ito na, verse 8. When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die, if thou dost not speak to warn the wicked from his wicked way, that wicked man shall die in his iniquity, but you are accountable. Narinig nyo? But his blood will I require at thine hand. May ang bagsik ng pagkasabi niyan. Oo. Totoo yan. Ikaw ang responsible and accountable. Pag halimbawa may dumating. Oo. Kaya ako'y natutuwa. Ako'y nandito sa likod ng falls na ito. 2 weeks ago, may naliligo sa Cebu. Sa falls din na ganito, ha? Ito, katulad nito, nasa likod ko. Ngayon, walang nag-warning na may parating na flash flood. Wala. Nalaman lang nila nung nandun, ilan ang namatay, kawawa sila. Alam nyo, doon ko nakita talaga na gusto lang tulungan. Kasi may naulunong ng dalawa. May isang tao doon sa gitna ng falls na gusto niyang masave talaga. Kaya lang dumarating yung malalakas pang agos. Tinapunan lang tali, hindi makuha. Tinapunan ng kahoy, hindi makuha. Pero kung ako yon, talagang yung tali talaga, tinali ko sa baywang ko, ha? Oo, yun. Talaga nung nalhulog na sa falls na katulad nito, wala na talaga. Natagpuan bangkay later on na lang. Kasi walang nag-warning, hindi katulad nung kami ay nasa elementary, siyempre, pag natulungan na namin ang nanay namin, ha? Ba, nandyan si Shaila Sorita. Salamat po. Ang malaking amen ni Sister Lailani kasi nandyan din si Brother King. Papakinggan nyo yan, ha? Sister Lailani at Brother King. Na pag may nag-warning, kinakailangan makinig kasi responsible and accountable tayo. Lalo-lalo na ikaw, Brother King, ha? Diba? Kayo ang taga-patay sunog. So, kinakailangan, pag narinig nyo yung alarm, takbo. Magandang oras sa iyo, Sister Chato Velarde Arojado sa Zambales. At ganoon din kay Pastor Darwin Kaalim sa United States of Santo Niño. Okay. Ito mga patida. Tingnan nyo ito. Trumpets are useful to warn Israel of an imminent danger. Ngayon ba kung bakit nandito tayo? Nandyan ka. To warn people of the imminent danger. That's ahead. Look at this verse. Romans 5:12. Totoo yan ang kasama. Romans 5:12. Ano yung, what is ahead of you personally? Ano yung sabi niya? Kaya salamat kay Ma'am Elvira Presto. 3 kayo dyan, Madam. Kasama si Sher at saka si Ma'am Jean. Salamat po. Basahin na natin to kasi ito yung danger ahead. Na haharapin ng bawat tao, tiyak ito darating. Tiyak. Kahit sino ka, pastor ka, sundalo ka, pulis ka, doktor ka, abogado ka, preacher ka. Darating ito. Kaya nga, we warn people of the danger ahead, the danger of facing death without being saved. Ready, read. Wherefore, as by one man's sin entered into the world. You see? Sabi niya, wherefore, as by one man, sin entered into the world. Si Adam yun. And death by sin. And so death
pass upon all men. Yan ang danger ahead. For that all have sinned. You see? Kaya kinakailangan may mag-warning sa inyo that death is coming. And mga kasama, sabi ng Ecclesiastes nga this war is raging all the time. Hindi nyo ba lang bawat segundo may namamatay? Oo. Either COVID, bangungot, o sobrang busog, o sobrang gutom na po. Ay, oo nga pala, may nakilala ako kanina. Talagang matindi raw gutom ngayon. Oo, kasi nagmahal lahat. Mahal ang gasolina. Ayaw nga, binabati ko si Clint Rigos. Oo, tagapanood ko pala sa YouTube. Ganon din si Mr. Binaraw. Oo, si Mr. Ancheta, Priste Peralta, Mr. Alilam and the Compound. At siyempre, binabati natin si Emilita Batong dyan sa Bunton. Birthday niya ngayon, Ma'am Emilita. Ha? At mga may birthday celebrators. Yan. Oh, nagba-birthday pa ngayong araw na ito pala. Oh, yes. Yes, thank you. Ha? Kaya, pakinggan ito. Trumpets are useful. Kaya lang, sabi ng nabasa natin, pag pinabayaan ng isang watchman mag-trumpet at masunog ang buong syudad at maraming mamatay, ang sisisihin ay yung watchman na may dalang trumpet. So we warn you that death is coming. And before you die, you must become a heavenly citizen muna bago ka mamatay. Otherwise, kung hindi ka heavenly citizen, sabi ng Bible, meron pang danger ahead, di ba? O ano yung danger ahead? If you are not saved. Tingnan natin, ang sabi niya rito. Luke 16:22, 23 hanggang 24. What is ahead of those who are not yet saved? But for those who are saved, sabi ng verse 22, sabi niya, it came to pass. And it came to pass. Tingnan niyo na. Mga kasama, darating oras na everything will come to pass. Buhay ka ngayon, ilang taon ka na ngayon, andiyan ka na sa 60s, palapit ka na sa hukay, don't you know that? Oh, it came to pass. Sabi niya that the beggar died and was carried by angels in Hebra's bosom. Handa siya. The rich man also died and was buried. Ang ganda ng libing niya sa sanktuaryo. Pero sabi ng Bible, yung kaluluwa niya, and in hell he lifted up his eyes, being in torments, and see Abraham afar off and Lazarus in his bosom. And 7:24, ready, read. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus, that he may dip his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Ito mga kasama, how long will a person stay in that flame? Huh? How long? Kaya nga, danger number 1 is death. Danger number 2 is the lake of fire. How long will a person endure the lake of fire? Tingnan natin. Revelation 20 verse 10. Kaya nga, we are here to sound the trumpet. Mga kasama, mga kababayan, bakit? May kamatayan darating. At pag hindi ka saved, impyerno ka. Pero kung tinanggap mo ang Savior, heaven ka. Ano sabi niya rito? And the devil that deceived them was cast into the lake of fire. Mantakin mo yan? Ayaw ni devil yan na marinig. Pero darating oras, malapit na Sabi ng Bible And into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Sinong kasama ni devil doon? Verse 15, tignan nyo. Mga kasama. Sino? Kaya nga nandito tayo to sound the trumpet and tell you that Jesus saves. Verse 15, begin. And, sabayan naman niyo ako. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ngayon, kung magsisi ka, hindi ka may tapon doon. Kasi naka-enumerate na sa Bible kung sino itatapon doon. Revelation 21 verse 8. Tingnan niya na. Kaya mga kasama, nandito kami to sound the trumpet because danger is ahead.
kung gaano danger is ahead when the Israelites hears the trumpet, they must be ready. Okay? Ano sabi niya diyan? Ready. Sinong itapon sa impyerno? Nakila magsisi. Ready, read. But the fearful, mga duwag, unbelieving, the abominable, and the murderers, whoremongers, sorcerers, and idol worshippers, and all liars shall have their part in the lake, which burn with fire and brimstone, which is the second death. Kaya nga, we sound the trumpet sapagkat hindi basta-basta punta ka doon. You may deny it. You may say, wala yan. But God said in His word that those who will not enter heaven will be thrown into the lake of fire. Pero ito, ang kasama, may pag-asa ka pa. Dahil nandiyan ka nanonood sa akin, kayo mga nasa telebisyon o kaya sa YouTube, kasama si Tiffany Meyer, di ba? Tiffany, ready? Ano sabi niya rito? 18, Ezekiel 27. Ready? Kung nandiyan kayo, tandaan na nyo itong mga verses na ito, mga kapatid. Dahil malinaw sa Bible, may pag-asa ka pa. Dahil nandiyan kayo. Ready, read. Again, when the wicked man turn away from his wickedness, magsisi, that he had committed, and doeth that which is lawful and right. Lawful and right is to accept Jesus. Ano sabi niya? He shall save his soul alive. You see? So may pag-asa ka pa. Dahil ang Diyos talagang ayaw na ayaw niya ng tao mamatay. Don't you know? Jesus wept, di ba? Naalala niyo yan? Kaya nga hindi pa dumating si Jesus hanggang ngayon. We are waiting for Him. Ano po? And sabi ng Bible, when you see these things begin to come to pass, then look up, for your redemption draweth nigh. Umiinit ang Taiwan and China relationship. Don't you know that? Ay, sabi ko sa inyo, konting pagkakamali lang daw, talagang matindi na. E nag-ready ang Taiwan ng surface to air missile nila kasi pag lumapit yung mga bomber ng China, bibirahin na nila. And what a catastrophic war sapagkat gagamit sila ng nuclear bomb mahimang kasama. Anong sabi niya rito sa 2 Peter 3:9? Na ayaw ng Diyos na kayo'y itapon sa impyerno. Don't you know that? Kaya nga, we are here to sound the trumpet. Yan ang gamit ng trumpet to sound it, to blow it. And that's why I'm blowing the word of God tonight. Ready, read. The Lord is not slack concerning His promise, as some count is slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Because there is danger ahead. Dahil sa kasunod ng verse na ito, pag naiwan ka after the rapture, ano sabi ng verse 10? Tingnan sa verse 10 ay bang kasama, hindi basta-basta ito. Kaya nga ang Third World War parating sapagkat the word elements has something to do with the discovery of atomic bomb. Ready, read. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise. Alam mo ibig sabihin yun? Nuclear blast yan. And the elements shall melt with fervent heat. Yun ang pinaka-key phrase about nuclear explosion. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Kayo naman ng mga Bible believers, be a good trumpeter to warn people. Because death is coming, lake of fire is waiting, and when you will be left behind during the tribulation period, you will experience yung natawag na nuclear winter. Kaya mga believers, please lang focus on your calling to sound the trumpet to your neighbor, to your brother and sister na death is coming, kamatayan darating, at may lake of fire naghihintay sa iyo. At kung maiwan ka, kawawa ka, matatakan ka ng 666 sa kanang kamay. Yung COVID, COVID certificate o kaya card at national identification at saka voter's identification, i-incorporate yan sa malit na chips para cashless society ng darating. Kaya ikaw at ako, dapat we will continue to sound the trumpet, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know
that your labor is not in vain ng Lord. Kaya nga natuwa ako nung narinig ko si Sir Clint Rigos. Sabi niya, Pastor, kasi bumibili ako ng yero kasi kulang yung yero. Siya ang may-ari pala ng hardware sa Bunto. Sabi niya, Pastor Ligasi. Sabi ko, sandali sir, bakit kilala mo ako? Napapanood kita sa YouTube. Yung boses mo kasi unique. Salamat po, Panginoon Jesus. Unique ang boses ko. Kaya, kayo dyan na dapat ang boses unique din. Hindi kayo gaya-gaya sa mga tao na aham pa kung mag-preach na pagkatapos. Yung pala hindi natural. Ito natural talaga to. You know why? Kasi nandito ako sa likod ng natural falls. Ano po? Now, ito dito 2 Peter 3:14, ito ang advice ni Apostle Peter sa atin habang nandirito tayo sa lupa. Ano ang advice niya? Kaya sundin natin tong advice niya, ha? Wherefore, what is that? What is wherefore? Because, the tribulation is approaching. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, yung, papunta tayo 7, be diligent, magpakasipag kayo, that ye may be found of him in peace, without spot, and blameless. Magpakasipag tayo mag-warning sa mga tao. Katulad Pastor Bukel at Pastor Gilbert. Sipag na mga yan. Ano po? Kaya sa Lunes, tapusin na nila maglagay ng ilang pirasong yero. Ano po? Ang ganda. Alam niyo mga kapatid, masaya ako. You know why? Desire accomplished is sweet to the soul. Hindi na mag-participate dito sa main building. Kasi naisip ko kasama. Kasi itong main building meron parkingan pero 2 stories na puro puhos. Anong paglaglindol yan? Di sayang namang sakyan namin. So sabi ko, gawa akong carport dun sa likod at ang yero lang ang pag naglindol at least hindi naman gaanong masira kasi 1 story lang. Wala pa nga kisame. So ganun ho yan. Kaya yung mga nagpupunta sa SM, kung may bagyo rito, at itago yung mga sakyan sa SM at saka Robinson. Pag nagbagyo yan, sinabayan ng lindol, magsisi kayo. Kaya ang gagawin na lang yung itago na lang sa SM kung may bagyo. Dito na lang sa bahay nyo. Pag naglindol doon, at natakpan lahat sa sakyan nyo, ay sayang nga ron. Ayaw nyo nga madaanan ng bagyo, pero lindol naman. Lalo-lalo na kung alam mo na nagkakasala ka at ayaw mo magsisi. Abay, yung pinagmamalaki mong magandang sasakyan na yan. Katulad ng accordion na ipitin. Wala na. Katulad nangyari sa Oman, nakita nyo yun? Mga sasakyan, dala ng rumaragas ang tubig. Matakin. Talaga. God is God. Tulad din ng China, tignan nyo. Kaya boast not thyself of tomorrow. Thou knowest not what a day may bring forth. Ano ibig sabihin nun? Huwag kang magmataas ngayon na akala mo mahaba pang buhay mo. Ano ibig sabihin nun? Ngayon din, magkaroon nga inventory. Lord, save ba kaya ako? Natatakot ako mamatay. Kinakailangan. You come to Jesus. Bakit? When you come to Jesus, karoon ka ng peace of mind and heart. Sabi mo, Lord Jesus, takot ako mamatay. Please lang, bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. Nagsisisi na po ako. Tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas. Di masave ka. Bakit? By your words, tingnan nga natin yung verse na yun. Matthew 12:37. Para maintindihan nyo na, sa kinausap mo si Jesus Christ sincerely, kung sinabi mo, Lord Jesus, isave mo naman ako, iligtas mo naman ako. Ayaw ko pa tayong impyerno. Ayun ang sabi ng 12:37. Tingnan nyo ito. For by your words, you will be justified. Mapawalang sala ka. Katulad ng thief on the cross. Naalala mo yun? Nung sabi niya, Lord, remember me when thou comest thy kingdom. Sabi ni Lord Jesus Christ, today you will be with me in paradise. And next phrase, sabi niya, and by thy words thou shalt be condemned. Naalala yung thief on the cross sa kaliwa. Ano sabi niya? Kung ikaw si Jesus, na Kristo, baba ka dyan. Iligtas mo sarili mo. Iligtas mo kami para to see is to believe. Hindi siya na-save. He was condemned.
Pero ikaw, nagpapakumbaba ka. Sabi mo, Lord, oo, alam ko na mamamatay ko dahil sa kasalanan. Ngunit alam ko na ikaw ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan. Lord Jesus, please lang, patawarin mo ako, iligtas mo ako. Ganon yan eh. Magmakaawa na kayo ngayon dahil nakalagay sa Isaiah 55, verse number 6, na kung hindi mo gawin ngayon at mag-rapture mamayang gabi, o kaya bukas, o magka-third world war ngayong week, at hindi ka saved, wala na, tapos na. Ready, read. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Darating yung oras, gusto mong masave, katulad ng time ni Noah. Pero wala na. Wala na. Tapos na eh. Nagsara na yung arka, remember? Katulad na Sodom and Gomorrah. Nalala nyo yun? Wala na. Nung umula na ng apoy sa Sodom and Gomorrah, gusto na nila masave. Pero pinagtawanan nila kasi si Mr. Lot. Kung sumamas na kay Mr. Lot, di nakalabas sila sa syudad ng Sodom and Gomorrah, hindi sila napahamak. Naging abo. Narinig nyo? Kaya, now is the accepted time. Call on him while he is near. Baka sasabihin mo rin ito pagdating ng oras. Look at this verse. Jeremiah 8:20. Kasi ito rin sabihin mo. Kaya nga, talagang that really move my heart to sacrifice with the members, to send pastors. Kaya kayo mga pastor na nanonood sa akin, we sacrifice kasi gusto namin lahat ng tao ay masave. Kasi kung hindi sila save, itong sasabihin nila. Ayaw ko na mga loved ones ko sasabihin nila ito, Ready, read. The harvest is past. The summer is ended. And we are not saved. Yun ang pinakamalungkot na verse na sasabihin ng mga maiwan after the rapture. Kasi wala na. Tapos ng ani, sabi nga nila . Kaya nga yung mga awit na the fields are so wide, but few are there to labor. Malungkot na awit yun . In fact, sabi niya matindi yung my field is empty. Gusto ng iba, dyan lang. Dyan lang sila. Nagkumpul-kumpul. Totoo yan. Pero kayo na kasama ko rito sa Region 2, ang dami pang mapuntahan dyan. Sabi nga ni Pastor Wandag, meron parang lugar na Debilakan. Narinig ko rin yun sa DNR. Debilakan. Ibig sabihin, talagang maraming devil doon. Pero marami daw akan doon. Makan. So, totoo nga naman. Nalala niyo sa Numbers chapter 14? May kalaban. Pero pag you go forward and become a conqueror, aduti makan. Ayun sabi niya, di ba? Pakinggan natin to para ma-encourage naman kayo, mga pastors. Magpatuloy kayo. Hindi naman kayo mamamatay pa kung halimbawa sabi ng Diyos, hindi pa kayo mamamatay. So, magpatuloy lang kayo. Ako nga, ilang beses, Pastor Kalim, nandyan, ilang beses gusto mo ma-assassinate kami, di ba, Pastor Kalim? Iniisahan na nga ako noon . Kayayain kami sa lugar ng mga NPA. Pagkatapos sabi nila, crossfire daw. Kaya mistaken identity. Salamat sa Diyos. May Diyos na niligtas kami sa mga assassin. Totoo yan. Okay. Nanonood si David, alam niyan. Okay, na chapter 14 ng Numbers. And sabi ni Joshua at si Caleb sa verse number 8 hanggang 9. Tingnan yan 8 and 9. Pakinggan niyo mga pastor. Huwag kayong atras. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-join ng politika. Bakit? Mantangin mo gagastusin mo 500,000 para sa politika. 2 building na yan sa amin dito. Malaking lupa na yan. Ready, read. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us. Anong klaseng land? Pag ikaw magpatuloy kapatid sa ministry, ano mangyari sa iyo? A land which flow with milk and honey. Totoo yan.
Totoo yan. Alam, Pastor Bukay yan at Pastor Gilbert, di ba? Oh, only rebel not ye against the Lord. Please lang, huwag kayong magtampo sa Diyos. Parang nagkaroon kayo ng konting pagsubok, magrebelde na kayo sa Diyos. Please lang. Oo, ganun lang naman buhay. Kung minsan nga sometimes you win, sometimes you lose. Sabihin, may harvest, walang harvest. Sige lang. Only rebel not against the Lord. Please lang mga kasama. Huwag kayong ganun. Pag may nangbigo sa inyo, na tao, huwag nyo isali ang Diyos. Neither fear ye the people of the land. Huwag daw tayo matakot. Sino tao dyan? Bakit? For they are bread for us. Yan ang ibig sabihin. So, willing ka, pagdating ng oras, galawin ng Diyos ang puso niyan, maya-maya magpadala ng bread yan sa'yo. Their defense is departed from them. Totoo yan. Totoo yan sa akin, ha. Nung umalis yung namatay yung taong galit na galit sa akin, wala na. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. The Lord is with us. The word, the Lord is with us, was contracted into one word, Emmanuel yan, kapatid. Jesus yan. Kaya, Jesus saves. Mag-memorize kayo kasi sa Psalm 121. God is going to preserve your going out and then you're coming in. Paglabas nyo, mag-pray kayo. Ano po? Pag nakarating kayo, punta nyo, mag-pray kayo, nakarating kayo doon. Pag uwi nyo, mag-pray uli kayo. Pagdating sa bahay, sabi mo, Lord, salamat po, tama-tama, Psalms 121. Kaya lang mga kapatid, tayo ang trumpeter ngayon. Pastor, halimbawa, walang nakikinig. So what? Basta mag-trumpet ka. Narinig mo ako, brother, sister, ha? Mag-warn ka. Kaya nga natuwa kami nung punta kami Masikal. Talagang mga kamag-anak nila, Bautista, Malanos family, nag-share kami ng Word of God. Totoo yan. Ginagawa namin yan noon, di ba? Brother Tom, sa inyo din, di ba? Bahay-bahay tayo dyan. Diyan din sa Santa Maria. Naalala mo, Pastor, ano pangalan nito? Pastor Tulay. Nagbahay-bahay tayo dyan. Ganon din sa Apusing. Naalala nyo yun? Kasama namin si Brother John Kusipag noon. Dating sakristan din yun. Katulad ko rin, dating sakristan din. Kaya nung nalaman namin, Jesus is the only way. Siyempre, sinabi namin, Jesus is the only way. Wala nang iba. Latin ng Bible. At si Jesus is more than willing to save anyone because he said, come to me. Right now. Ano po? So, mga kasama, sa panahong ito, na pandemic, this is a sign that God is saying, I'm coming. Therefore, sound the trumpet. And when you sound the trumpet, may makinig. Praise God. Walang makinig. Tuloy pa rin. In fact, may mga tao kukunwari lang. Look at this. Ezekiel chapter 33. Tingnan ito. May mga nagkukunwari lang mga tao. Pero sige lang. Bakit? Meron naman nagkukunwari lang talaga dyan. Pagdating ng action, wala. 33 verse 25. 33 verse 31 pala. Sorry. Ang sabi niya rito. May mga taong ganun. Pagkatapos mo mag-preach, akala mo. 31. And they come unto thee. Yan, katulad yan. Mag-squadding kami. Thank you, Pastor. Pero walang pagbabago. And they come unto thee as the people comes. And they sit before thee as my people. And they hear thy words. But they will not do them. Kala mo, sabi Pastor Kaalim nga Kung tuwa siya kasi meron siyang negosyante. Yun pala. Malaking envelope, bigay. Kunit, ang nasa loob, 20 lang. Bira, ang laki. Kalang Pastor Kaalim, 20,000. Hindi pala, 20. Alam mo yung mga kasama, may mga tao manloloko talaga. But they will not do them. For with their mouth they show much love. Pastor, salamat. But their heart goeth after covetousness. Wala man ako makukuha sa church niya. Mga kasama, sabi ni John F. Kennedy, Presidente ng Amerika, don't say what I can get from United States of America, but say what can I contribute to the progress of America. Ganon din sa church. Don't say ano kaya makukuha ko sa church? Member ka na ng church. Ibig sabihin, meron kang ibibigay. Kahit saan organization, di ba?
they expect every member to contribute for the advancement of their missions and visions. Ganun yan eh. Ang mission natin is the world, di ba? Oh, yan ang mission natin, to reach the world. Ang vision natin, mga kasama, is to seek and to save that which was lost. Ang linaw-linaw na yan sa Bible, di ba? Pwede ba? Maging biblical naman tayo. Kaya mga kapatid, the Israelites are being warned kasi meron mga watchmen. Tayo rin. Watchmen din tayo. Kaya nga, mapansin niyo, hinanap ng Diyos si Abel kay Cain. Anong sabi niya? Tignan nito Anong sabi ni Cain? Kasi sabi ng Diyos, where is your brother Abel? Anong sabi ni Cain? Am I my brother's keeper? Ano? You are your brother's keeper. You are your sister's keeper. Sound the trumpet. Narinig niyo ako, ha? Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy tayo. Bakit? We don't expect the applause of men. No. Because one day, God said, likay dito. Naging tapat ba kayo sa sinabi ko? Remember when Isaiah, okay? When Isaiah was called, he said, Lord, send me. And then sabi niya, Lord, how long will I preach? Ano sabi niya ng chapter 6? How long will I preach? Verse 11, 6:11. Ano sabi niya? Patay dyan sa 6:11. Alam niyo yung internet natin medyo kinakalabog. So huwag kayong mag-alala. Palabas pa ako mamaya after this. Ano sabi niya? 6:11. Ready, read. Then Isaiah said. Then said I, sabi niya, Lord, how long will I preach? How long will I warn these people? How long? Yun, nagkukunwari lang sila. Mga hypocrite sila, sabi. And God answered, until the cities be wasted without inhabitants. Kaya tuloy-tuloy lang tayo mga pastor, ha? Sige lang. And the houses without men. Kung walang nang manood sa RBC, yun na. And the land be utterly desolate. Kaya, habang hindi pa nagka-third world war, tuloy tayo, mga kapatid. Let us sound the trumpet that Jesus is coming, that Jesus saves. Because those who are not saved will be in danger when death will come and grab them and throw them to the lake of fire. Malinaw ho yan sa Bible. So, you know now, the only way to escape so that you will not go to hell ay sabi ni Lord Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by me. So, kung kayo po ay nanonood, kung hindi pa kayo sigurado sa heaven, kasi pwede mong matiyak heaven ka. Sabi na Apostle Paul tawagan mong Savior. Living Savior to buhay na Savior. Mari hindi mo nakikita, ay nandyan siya. Kung may hangin na, maramdaman mo dyan, He is more than powerful than the air you breathe because He is the creator of the air, di ba? Humihinga ka ba? Kung yung hangin niya nakakapasok labas sa'yo. Don't you know, Jesus said, if any man hear my voice and open the door, I will come in. Why not say, come in, Lord Jesus? Pagod na ako. Nagpe-pray pero hindi pa ako saved. Baka yung prayer mo, mali yung tinatawagan mo. Kaya wrong number. Tawagan mong right number. 333, Jeremiah 33 verse 3. Call unto me, sabi ng Panginoon. You call to Jesus. And sabi niya, I will answer you. I will save you. Kasi yan ang gawain ni Lord Jesus, tagapagligtas Tagaligtas. Narinig nyo? Baga sa mga doktor, sila ang tagagamot ng mga may sakit. And remember, Jesus Christ is the great physician. Magpray na po ako and then ipapalabas ko yung Baptist distinctives. Bakit Baptist ka? Bakit Baptist ako? Yun ba ay haka-haka lang? Invento lang? Hindi ho. Biblical.
na tayo ay nag-aral ng Bible at tayo ay merong unang Baptist preacher sa New Testament na John the Baptist na palagi niyang sinasabi, Jesus must increase, I must decrease. So, pray na po ako. Salamat po Panginoon Diyos sa mga nanood, nakinig, na dapat kami, mga taga-warning, ay magpatuloy. Huwag kaming magtampo, huwag kaming atras, huwag kaming mag-quit. Dahil meron kaming role dito, Lord. At nakita po namin, nagtanong si Isaias, how long? Sabi ng Panginoon, pag wala ng tao, doon kayo huminto. Pag wala na talagang makinig dahil patay na lahat ang tao, doon na kayo huminto. Pero while you are being commissioned to sound the trumpet, then always abounding in the work of the Lord. And the work of the Lord is to seek and to save that which was lost. And through us, Lord Jesus, you can use us because it pleased God by the foolishness of preaching, to save them that believe. Yes, it's foolish to hear that someone rose from the dead, but you are the one who rose from the dead so that everyone who will accept you, repent of their sins, Lord Jesus, will also escape death, the lake of fire. To God we give all the praises and the glory tonight. And bless us now as your people will understand that Baptist people are the custodian of the truth and the gospel. In Jesus' name, amen.